So, good morning ulit mga kabengbeng. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung anong oras man ninyo ito pinapanood, no? So, samahan niyo ulit akong mag-unbox ng unit. Kakadating lang nito, kaka-open lang natin. Ayan, hindi ko pa rin siya nakikita. So, meron ulit tayong unit from WE or WE. Ayan. So, black lang siya. Wala siyang kahit anong picture dito. Kung anong laman niya, may nakasulat lang siya dito. Ayan. So, open natin. Meron ulit tayong owner's manual. Ayan. Tapos, scan nyo lang to QR code para sa mga parts, para kung may masisira man, alam nyo kung anong tawag doon sa parts na yun, para alam nyo kung anong bibili ninyo. Ito naman ay instruction for safety. So, alam naman natin yan, di ba? So, itrato natin tong airsoft na parang totoong baril. Unang-una, wag po natin itututok tong muzzle sa direction na kung saan meron tao or hayop. Kasi masyado po itong delikado. Dahil bumabonto sa balat, bumabasag ng bote at bumubutas ng lata. Ayan. So, sa box, ayan lang, meron lang siyang, wala na siyang kahit anong laman. Meron lang siyang solid metal magazine. Wait, tabi natin tong box. Solid metal magazine, as usual, high kappa. Ang tawag nga pala dito sa unit na to is the WE 5.1 Type K high kappa. Okay? So, very straight up yung ano. Dahil high kappa siya, lahat po ng high kappa unit, pwedeng interchangeable po yung mga magazine nila, no? Yung mga T-Rex high kappa, lahat po ng high kappa, pwede po silang pagpalit-palitin ng magazine. Ganon din po sa Glock, kahit na anong Glock, pwera lang yung mga maliliit na Glock kasi yung mga magazine nun hindi kakasya bitin sa mga standard size na Glock. Pero pag Glock, interchangeable din po sila. Compatible yung mga magazine nila. Pag sinabing Glock, papasok sa Glock. Pag sinabing high kappa, papasok sa high kappa. 1911, papasok sa 1911. So, ito yung unit, no? Very straight up yung design niya. Madalas nakikita natin to sa mga sinaunang pinikulang Pilipino, yung mga action star, parang mga ganito yung mga gamit nila. Mukha siyang 1911. Kung wala lang tong serration na to, yun na, gamit na ni Fernando po yan nung araw. So, metal yung slide, matte yung texture niya. Metal yung lower frame. Plastic yung trigger guard. Yan. Polymer yung polymer yung hand grip. Tapos, meron siyang beaver tail safety. Ayan. So, pag kinak natin siya, hindi mo siya kayang kalabitin hanggat hindi mo pinipindot yung napipindot yung beaver tail safety. Okay? So, single action. Kailangan mo pa siyang ikak para makalabit. Hindi katulad ng mga double action, which is nagro-rotate siya, rotation siya. Pag kinakalabit mo, kusa siyang nagkakak. Yun yung single action. Tapos meron siyang ambidextrous na manual safety. Ayan, kabilaan, kaliwat kanan. So, pag kinak mo at nakataas yan, hindi mo rin siya makakalabit. So, kailangan mo siyang ibaba. Okay? So, dito naman, meron siyang iron sight, front and rear. Yung rear natin is adjustable for windage and elevation. Baba, taas, kaliwat, kanan. Metal yung hammer niya. Ayan. Tapos, meron siyang serration dito para madali mo siyang maikak. Tapos, dito meron siyang island design na slide para kita mo yung barrel. Sa barrel, silver barrel, metal yung barrel natin. Ayan, may markings ng .45 ACE, which stands for automatic cold pistol. Ayan. So, 2011. So, bago natin siya i-firing, tingnan natin kung naka-lube ba siya. Para smooth yung So, paano ba mag-baklas ng slide ng
ng 2011. Yung 2011 tsaka 1911, same lang po ng process kung paano sila tanggalan ng slide or paano i-lube, i-maintenance yung mga ganitong klaseng model ng baril. Ganito rin po sa real steel kung paano sila baklasin, ganun din po yun sa airsoft. So nakikita nyo yun, may para siyang nakapauka doon. So yung slide lock natin, itututok nyo doon. Yan. Tapos dito sa likod, merong parang bilog. So pag nakatutok na doon, ayan, pindutin lang natin yung bilog sa likod. Yun. Pag umangat na siya, makukuha nyo na to. Then, slide natin. Tingnan natin kung nakalube siya. Okay. So, meron kasing mga ibang unit na hindi siya naka-lubricate eh. So, okay naman. Okay naman yung unit. Balik lang natin ulit. Tutok lang ulit natin yun. Balik lang natin to. Tapos, itutok lang natin tong parang yan. Tapos, press. Then, release. Okay. So, test fire natin. WE 5.1 Type K. Yung Type R nito, wala po siyang design dito. So, yun yung talagang, mukha talaga siyang mga kalibre 45 nung araw. Ayan. So, may under railings din pala siya for attachment. Tapos, threaded yung outer barrel. Pwede kayo maglagay ng suppressor or tracer. Dito, laser or flashlight. Bahala kayo kung anong gusto nyo. So, bago natin test fire, for details, mag-message lang po sa akin kung gusto nyo magpabili sa akin. Itong unit na to, meron na itong may-ari. Shoutout po sa may-ari nito. Kita tayo bukas sa tournament dyan sa Santa Maria. May lalabanan ako ng tournament. Kaya good luck sa akin at good luck din sa mga katunggali ko. Ayun. So, test fire natin. Lagyan muna natin siya ng gas. So, lagi po nating tandaan, upside down ang paglalagay ng gas. Nasa baba po dapat ang magazine, nasa taas yung yung green gas kasi hindi siya papasok pagka nasa baba yung green gas. So makakapanyo naman, meron diyang nozzle. Kapain nyo lang. Pagka alam nyo nang na-shoot na, okay. Okay na yun. So lagyan natin siya ng BB. Gamit nating BB .23. May mga nagtatanong, pwede bang balahan ng bulitas yan? Pwede po. Kaso, hindi advisable sa mga airsoft. Pero pwede po. Kasi mas mabilis siyang mag-wear and tear. Mas mabilis nasisira yung external parts. So, ito yung 23 grams. Yung steel BBs mabigat. Mas malakas, oo. Mas masakit, oo. Nakakabasag ng mga windshield. Pero hindi po advisable na lagyan nyo po ito kasi hindi naman to dinesign para lagyan ng steel BBs. Kung gusto nyo, mag-airgun kayo kung gusto nyo magbala talaga ng tingga. Okay? So, test fire natin. WE 5.1 Type K high kappa. Test fire natin. Yung box po na yan, may mga unan yan sa loob. May mga layer po yan ng unan kaya hindi tumatagos yung bala. Kasi kung maaari nga lang, pwedeng magsuot tayo ng eye protection kasi pwedeng bumalik. Yan pong box na yan, tumatagos siya. May mga layer lang po ng mga pillow yan sa loob kaya hindi siya tumatagos. Anyway, eto. Test fire natin, WE 5.1 Type K high kappa. Okay? So, malakas dapat ang insert ng magazine. Then, cock natin. Always, tanda natin, bago tayo bumaril, yung trigger finger natin, kailangan nasa labas muna. Then, cock natin. Firing. So, mag-open slide, release the magazine pagtapos ng gumamit. Tapos,
Ayan. Kasal lang natin siya ulit. Or baba natin to. So ganda, kasal lang natin. Tapos baba natin tong slide lock. Tapos release. Okay, yun lang. Maraming salamat. Thank you.